Bago tayo magsimula sa ating kwento, may konting paalala lang po, pinagsabay ko na po yung chapter 11 na hanggang chapter 23 at gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil malapit na po tayong mag 5K subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga boss sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, kaya ano pa ginagawa natin, simulan na natin ang kwento. Grand Luo Scripture. Ang teknik na to ay kamangha-mangha, parang naliwanagan si Mausi. Salamat Master. Nang mabasa ni Mausi ang Grand Luo Scripture, agad niyang naramdaman ang kapangyarihan at karunungang nakapaloob dito. Bawat linya ay parang ilaw sa kanyang isipan, tumindi ang kanyang pag-unawa sa enerhiya at teknik, labis ang kanyang pasasalamat kay Master sa pagbibigay ng ganitong pambihirang kayamanan. Mungkahi ng ating bida, tumayo ka na, kumain ka pa ng sabaw at karne, luto na yan ng maayos. Tugon ni Mausi. Salamat, Master. Sa isip-isip ni Mausi. Ang sarap. Ang bait ni Master kay Mausi, ang pagiging alagad niya ang pinaka-the best. Balang araw, susuklian ni Mausi to. Tanong ng ating bida. Anong nangyayari? Ang langit ay naglalagablab, at ang buong daigdig ay tila unti-unting bumabagsak at nawawala. Liwanag ng system sa ating bida. Natapos na ang buhay ng Grand Luo Tree. Ang lihim na daigdig ay bumabagsak na mag-evacuate agad. Mungkahi ng ating bida. Ang daigdig ay nagbibiyak. Kailangan nating umalis. Bakit ka umiiyak ka? Tugon ni Mausi. Master, si Mausi ay sobrang lungkot. Paliwanag ng ating bida kay Mausi. Marahil dahil ang iyong Grand Luo Immortal Body ay may malalim na ugnayan sa lihim na daigdig, kaya't apektado ka, ngunit unang hakbang, kailangan nating magsama-sama sa sekta at magtulungan upang makaligtas. At makikita natin na tuluyan ang pumasok ang gintong kidlat. At agad na ring umalis ang ating bida at Mausi gamit ang isang array. Mungkahi ni Zhao, hindi ko inasahan na magwawakas ng ganito. Tugon ng sect leader. Lahat ng tao ay kailangang mag-evacuate agad, ang sitwasyon ay labis na delikado at hindi na pwedeng magtagal pa. Hindi inaasahan ni Master na ganito ang magiging wakas ng kanilang misyon at daigdig. Nag-aalala siya kung dapat bang maghintay pa kay Junior Brother Ye, na maaaring nahirapan sa daan. At makikita natin ang ating bida ay lumabas ito sa teleportation array. Mungkahi ng ating bida, walang oras. Kumilos na kayo ngayon. Tugon ni sect leader habang nakangiti. Salamat sa langit, nandito ka, nakababatang kapatid. Pero, nawawala ang iyong disipulo. Tanong ni Zhao. Master Pikye, sino yang nasa mga braso mo? Mungkahi ng ating bida. Ang aking bagong disipulo. Ang huli niyang disipulo ay isang walang kapantay na kagandahan na may napakalakas na talento ngayon, tinatanggap niya ang isang daga na walang kahit anong cultivation. Tanong ng sect leader sa ating bida, nasaan ang isa mo pang disipulo? Mungkahi ng ating bida habang lumilipad dito ng mabilis patungo sa bitak. Huwag kang mag-alala, nararamdaman ko na nasa labas na siya, magkikita-kita tayo roon. At makikita natin ang ating bida ay lumabas sa teleportation array kasama ang kanyang mga kasamahan. Narito na si Heavenly Lord Ye. Ang pagdating niya ay tila napakahalaga at maaaring magbago ng takbo ng sitwasyon. Mungkahi ni Uyang Feng habang sumisigaw sa pangalan ng ating bida habang nakangiti. Sa kabila ng mga panganib, nakalap namin ang napakaraming kayamanan dahil sa kanya. Pinapakita nito ang kredibilidad at kapangyarihan ni Heavenly Lord Ye. Kahit may matitinding panganib, nagtagumpay silang makuha ang mga kayamanan, mga rare artifacts, spiritual items, o cultivation treasures, at lahat ng ito ay dahil sa kanyang paggabay o kapangyarihan. At agad lumapit si Hong sa ating bida habang nagbibigay ng respeto sa ating bida. Mungkahi ng ating bida kay Little Hong, ito ang bago kong disipulo, itrato mo siyang mabuti na intindihan mo. Tugon ni Hong sa ating bida habang napapatanong. Pahabol ni Hong. Opo Master. Tanong ni Mausi, nasaan siya? Nasaan si Mausi? At makikita natin ang malakas na apoy sa kabila ng teleportation array habang tinutupok ng apoy ang realm, at bakas sa mukha ni Mausi ang lungkot dahil sa kanyang tahanan na tinutupok ng apoy. At napapaiyak na lang si Mausi dahil sa nangyari sa kanyang tahanan. Kasunod nito makikita natin ay lumabas ang mga maraming mga halimaw habang galit na galit. Mungkahi ng pinuno nila na demon habang galit na galit. Ito na ba ang labas ng mundo? Bakit ang nipos ng espiritual na enerhiya dito? Ang nagsasalita ay marahil galing sa isang secluded realm,
sekta, o lugar na matagal nang hiwalay sa labas. Tugon ng kanyang kasamahan na Black Python ang mga dalawang paaning hayop, na totoo pala ang hihina naman nila. Mungkahi ng Rhino Warrior kailangan nating makibagay, ang lupaing ito atin na ngayon. Tugon ng babaeng demon alapinan muna sila, malinaw at agresibong utos, hindi lang nila gustong sakupin ang lugar, kundi kontrolin at gawing sunod Sunyeran ang mga tao rito. At makikita natin ang maraming mga halimaw ang lumabas sa teleportation array. Mungkahi ng sect leader habang pinagpapawisan dahil sa takot. Hindi maganda, ito ay mga sinaunang nilalang mula sa kailaliman ng realm. Daan-daan ang nasa yugto ng nascent soul at 12-12 ang nasa body integration. Delikado tayo. Ang mga ito ay mga primordial beings, maaaring nabuhay na libo-libong taon, at nanirahan sa mga lugar na hindi naabot ng liwanag, malalakas, misteryoso, at mapanganib. Tugon ni Zhao habang gulat na gulat sinaunang nilalang. Ang Kunlun Realm ay tinitirhan ng hindi mabilang na lahi. Ayon sa mga batong kasulatan ang mga nilalang na ito'y ipinatapon dito mula sa iba't ibang dako ng sansinukob. Matagal na silang nagkukultiba dito, libo, milyon, baka bilyong taon na. At nagpapahiwatig ng isang grand, ancient world na puno ng iba't ibang nilalang, maaaring mga tao, halimaw, espiritu, o mga celestial beings. Isa itong pagpapalawak ng mundo, pinapakitang hindi lang iisang uri ng buhay ang narito. Mungkahi ng sect leader kapag nagsama-sama sila, kayang-kaya nilang tumbasan ang 5 pinakamalalakas na sekta ng silangang dominyo. Hindi lang sila malalakas na individual, kapag nagkaisa ang mga sinaunang lahing ito, nagiging isang puwersang hindi kayang balewalain. Mungkahi ni Zhao habang pinagpapawisan kaya ba talaga natin silang labanan? Isang reaksyon ng gulat at takot, ipinapakita na kahit may ilang gustong lumaban, may mga nakaka-realize na hindi sapat ang lakas nila para tumapat sa mga sinaunang nilalang. Tugon ng sect leader habang naiinis imposible sila'y mababangis, at winasak natin ang kanilang tahanan. Lulusab sila sa lalawigan ng wasteland para maghiganti. Tapos na tayo, mungkahi ng isang disciple habang pinagpapawisan. Talaga na bang tapos na tayo? Pahabol ng isa. Anong gagawin natin? At agad tinaas ni Uyang Feng ang kanyang kamay para patahimikin ang mga disciple. Huwag matakot, nariyan si Heavenly Lord Ye. Kapag siya'y nandyan, wala tayong dapat ipag-alala. Tama, wala silang laban kay Heavenly Lord Ye, ang lakas ni Heavenly Lord Ye ay magtatagumpay. Isang matatag na deklarasyon na walang makakatalo kay Heavenly Lord Ye. Pinapalakas nito ang imahe niya bilang isang walang kapantay na nilalang, kaya't kahit ang pinakamalalakas na ancient species ay magiging walang magagawa. Sa isip-isip ni Hong habang nakatingin sa ating bida. Ganun siya kakumpiyansa kahit gaano pa siya kalakas. Ang dami ng kalaban, daang-daang nascent soul, 12-12 ng body integration, ay hindi basta-basta. At agad inabisuhan ng ating bida ng system ding bagong misyon, gawing miyembro ng Profound Heaven Sect ang 100,000 Luotian natives. Gantimpala, ang iyong pinakaasam na hangarin, tanong ng ating bida. Sa system, nagbibiro ka ba hirap nang ang labanan sila ngayon kailangang i-recruit pa sila? Tugon ng system sa ating bida ding, ikaw na ang bahala. Mungkahi ng halimaw. Ikaw ba ang Heavenly Lord Ye, na kinatatakutan nila ang pinakamalakas sa inyo? Maaaring galing ito sa isang Luotian commander, ancient beast, o rogue cultivator na hindi pa nasasaksihan ang tunay na kapangyarihan ni Ye. Tugon ng ating bida. Ako ngayon, sa isip-isip ng ating bida. Ganito karami magkakasya kaya sila sa Profound Heaven Sect. Mungkahi ng Red Demon habang sumisigaw sa kanyang kasamahan. At ano kung siya lang mag-isa, kahit nasa perfect body integration na siya, imposibleng talunin niya tayong lahat. Sabay-sabay tayong umatake, at napadepensa na lang ang ating bida. Dahil sa dami ng umatake sa kanyang magaling ako sa pakikipaglaban pero ang kumbinsihin sila. Parang imposibleng mangyari sa isip-isip ni Mao Si. Habang nakatingin sa ating bida tinulungan ako ni Master ng sobra. Itinuro niya sa akin ang mga teknik, pinakain pa ako ng karne. Hindi ko siya hahayaang lumaban mag-isa, tanong ni Hong habang gulat na gulat. Anong ginagawa mo Master? Narito si Mao Si para tumulong. Buong tapang, buong puso, walang takot, kahit alam niyang hindi siya kasing lakas ni Ye. Pero ang pagkakaibang ito ay hindi hadlang, dahil ang tunay na lakas ay nasa damdamin at paninindigan.
At nababahala na lang ang ating bida habang naghihintay sa paparating na malakas na pag-atake. Maaaring nakita ng tagapagsalita si Xiaoxi sa gitna ng labanan gumagawa ng bagay na hindi niya inaasahan, lumalaban nagsasakripisyo o gumigising sa isang nakatagong kapangyarihan. Sa hindi inaasahan pangyayari ay na-activate ang kapangyarihan ni Mao Xi at nagkaroon ito ng isang simbolo sa kanyang noo. Kasunod nito ay agad ito nagpalabas ng kanyang malakas na aura. Mungkahi ng sect leader sa kanyang kasamahan habang pinagpapawisan. Ang alagad ni Junior Brother Ye ay hindi pangkaraniwan. Ang aurang to parang gusto kong lumuhod, sa isip-isip ni Hong habang gulat na gulat sa kanyang nakikita. Paano ang isang daga mungkahi ng Red Demon habang nanginginig sa takot? Yan ang aura ng Grand Luo 3 tumitindig ang balahibo, isang kilalang presensya, banal, sinauna, at marahil matagal nang nawala o pinaniniwala ang patay, pero ngayon, muling bumalik sa katawan ng isang daga. Tugon ng babaeng demon habang nanginginig at pinagpapawisan. Hindi tayo iniwan ng Grand Luo 3 habang nagpapalabas ng matinding enerhiya si Mao Xi. At makikita natin ang mga halimaw ay lumuhad ito sa kanya. Dakilang puno, gabayan mo ang iyong bayan, ipakita mo sa amin ang landas na dapat tahakin. Isang time na panawagan. Hindi lang ito panalangin, isa itong ritual invocation, marahil mula sa isang elder o pinuno ng Luotian race, na kinikilala ang pagbabalik ng presensya ng Grand Luo 3 sa katawan ni Mao Xi. Sa isip-isip ni Hong tulad ng inaasahan nito na nga ang plano mo simula't simula. Hindi ka talaga nauubusan ng sorpresa kaya pala tinanggap niya ang daga hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang. Habang pinagpapawisan ng ating bida sa isip-isip niya habang nakatingin ito kay Mao Xi. Ang Grand Luo fruit hindi ito basta-bastang bunga, ito ang paraan ng puno para muling isilang ang sarili. Sa pagkain nito, nakuha ni Bai Xiaoxi ang Grand Luo Immortal Body, at pati ang nalalabing kalooban ng puno. Ngunit ngayon ang kaloobang yun ay nagigising, sinusubukang angkinin ang kanyang katawan. Tanong ng ating bida sa munting daga habang nag-aalala, ang pangalan pala ng munting daga ay si Xiaoxi. Ayos ka lang ba, sagutin mo ako. Xiaoxi, magising ka na, isa itong desperadong sigaw punong-puno ng pag-aalala, emosyon at takot, at makikita natin si Mao Xi habang nahihirapan. Kasunod nito makikita natin si Mao Xi ay bumalik na sa kanyang katinoan at napapalinggo na lang si Mao Xi, at agad na rin nagpasalamat si Mao Xi sa ating bida. Salamat po, Master, sa paggising kay Mao Xi. Buong pusong pasasalamat, hindi lang ito para sa literal na paggising kundi sa pagbabalik ng kanyang sarili, sa pagligtas mula sa pagkawala ng kanyang identidad. Tugon ng ating bida habang nakangiti at habang hinahawakan ng ating bida ang ulo ni Mao Xi. Habang nakatingin ang mga halimaw sa direksyon patungo sa ating bida. Ano yumuko talaga ang Grand Luo 3 sa taong yun bilang master nito? Paano o anong karapatan ng isang dalawang paang hayop para maging Panginoon ng Grand Luo 3? Sundin mo ang sinasabi ko, isang utos na may kasamang pag-aalala at tiwala, hindi lang basta direct na, kundi isang paalala na si Xiaoxi ay may kakayahang gawin ang tama, at si Ye ay nagbibigay ng gabay sa kanya. Mungkahi ng munting daga habang makikita na ang mga halimaw ay pinagpapawisan. Katahimikan ng Grand Luo 3 na ang nagsalita. Ang pagbagsak ng mundong ito ay itinakda ng langit. Ngunit huwag kayong matakot, mga anak ko, kailanman ay hindi ko kayo iiwan. Paliwanag ng ating bida, ang dakilang Grand Luo 3 pinapaboran ng langit ang buhay, at dahil nawala na ang inyong tahanan, ang Profound Heaven Sect ang magsisilbing inyong kanlungan. Pahabol pa ng ating bida, magkakasama tayong tatayo sa hirap at ginhawa, at agad na naman nagpasalamat ang munting daga sa ating bida habang nakangiti. Tugon ng Red Demon habang galit na galit, gusto niyong mamuhay kami sa ilalim ng mga tao. Dakilang pinuno ito ay mungkahi ng munting daga habang galit na galit at namamula ang kanyang mga mata. Kinukwestiyon mo ako, tugon ng Red Demon habang nanginginig sa takot ang buo niyang katawan. Hindi ko po kailanman gagawin. Mungkahi ni Mao Xi, magaling simula ngayon, sasama kayo sa akin at kay Master sa Profound Heaven Sect. Tugon ng mga halimaw, opo, maikli, ngunit punong-puno ng pagbabago. Mula sa pagdududa at takot ngayon ay may malinaw na pagtanggap, kahit pa ito'y nag-ugat sa takot, unti-unti itong nagiging tunay na respeto. At agad inabisuhan ng ating bida ng system. Binabati kita, host, gantimpala ay ipinagkaloob sa iyo ang sundial. Ang sundial, bumubukas ng espasyong pangsanay kung saan ang 100 taon sa loob ay katumbas ng isang araw sa labas.
Tugon ng ating bida tagumpay pero parang medyo, mid, ang gantimpala. May, strength through adversity, cheat na nga ako, bakit ko pa kailangang mag-grind? Sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin ito kay Hong. Pero si Little Hong siya ang pwedeng gumamit nito, baliw ang talento nun, bibilis ang pag-angat niya pagkatapos, ako na lang ang sasalampak at makikinabang. Ako'y isang henyo, pero ang batang yun, suwail kailangan mo na siyang disiplinahin. Sa isip-isip ni Hong bakit siya nakatitig ng ganyan galit ba siya dahil hindi ko siya tinulungan kanina. Mungkahi ng sect leader habang tuwang-tuwa ito na nanaginip ba ako ang mga makapangyarihang nilalang na to sasali sa Profound Heaven Sect. Tugon ni Zhao habang nakangiti ito sect leader ang Profound Heaven Sect ay pasok na ngayon sa nangungunang 10 immortal sect sa buong silangang dominyo. Mungkahi ng senior sister nila lahat to ay dahil kay Pick Master Ye. Sigaw ng mga disciple habang tuwang-tuwa at galak paanong posible. Sa isip-isip ni Ouyang Feng masaya akong ligtas na ang Wasteland Province pero ang Boulder Sect ko, wala na kaming saysay ngayon. Alam kong ililigtas tayo ni Heavenly Lord Ye, mungkahi ni Mausi habang nakangiti. Master, nagawa ni Mausi, nakinig sila sa akin, tugon ng ating bida habang nakangiti at masaya. Magaling, ipinagmamalaki kita. Ang kalooban ba ng Grand Luo Tree ay may epekto pa sa'yo? Tugon ni Mausi sa ating bida hindi na po, nang magising si Mausi, tumahimik na ito. Mungkahi ng ating bida magaling, bumalik tayo sa Profound Heaven Sect. Tugon ni Mausi sa ating bida Master si Mausi ay puno ng determination at loyalty hindi na lamang isang simpleng disciple kundi isang puno ng potensyal. Kasunod nito, ay napunta na tayo sa Feathered Immortal Sect Square Qing sa State Eastern Domain. Anong nangyari? Sa Holy Sun isang tanong na puno ng pagkagulat at pag-aalala mula sa mga disciples o elders ng Feathered Immortal Sect. Umalis siya ng masayahin nagpapakita ng pagkakabigla at pagdududa, marahil ang Holy Sun ng Feathered Immortal Sect ay nakapaglakbay sa Wasteland Province ng puno ng pag-asa at tiwala, pero ngayon, mukhang ang mga pangarap niya ay nabigo. Anong nangyari sa Wasteland? Ang Wasteland Province, sa kwento, ay isang lugar ng matinding hamon, kaya't ang pagkatalo o pagkabasag ng kanyang pag-iisip ay tiyak na may kinalaman dito, maaaring siya ay nahirapan o nagkamali sa kanyang misyon doon. Holy Sun, kayo isang pahayag ng gulat at pagkabigo mula sa mga elders o disciples ng Feathered Immortal Sect. Mungkahi ni Xiaoer kailangan kong makita ang master ko ang Holy Sun ay nalulumbay at naguguluhan sa kanyang kalagayan, tila si Master ang huling pag-asa para sa kanya, na magsilbing. Holy Sun, si Grandmaster Juyang ay nasa seclusion, anong nangyari nasa na ang Elder Yan at ang iba pa? Tugon ni Xiaoer patay, lahat, patay, at bakas sa muka ng Elder ang pagkagulat. Ano, sino ang gumawa nito sabihin mo sa akin, i-report ko ito sa sect. Tugon ni Xiaoer habang galit na galit ang Profound Heaven Sect na si Ye Junlin. Sa labas ng tunay na bulwagan ng pamana ng Feathered Immortal Sect. Imposible, pati si Elder Yan, nahulog paano nila nagawang patayin ang aming mga elder at halos patayin pa ang banal na anak, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Magdeklara ng digmaan, ngayon na, pagbuhos ng dugo sa lupang yan na puno ng kabagsikan, alisin ang sekta na yan. At mabilis kumalat ang balita sa nangyari pinakabagong balita mula sa silangang dominyo. Mungkahi ng disciple sa kanyang kasamahan ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect ay tinalo ng isang babae na nakasuot ng pula, kaparehong antas. Tugon ng kanyang kasamahan habang pinagpapawisan siyam na body integration elders, napatay ang may kagagawa ng master ng Mystipic ng Profound Heaven Sect. Mungkahi ng disciple habang umiinom ito ng tsa naging baliw ang mundo, mga taga-wasteland na walang alam, pinapatay ang mga elite ng Feathered Immortal Sect. Tugon ng isang pang-disciple sa kanyang kasamahan. May mga asim ang Profound Heaven Sect, pero laban sa Feathered Immortal Sect tiyak na ang kinalabasan ng laban na ito. Mungkahi ng babaeng disciple tama, ang Feathered Immortal Sect ay isang sinaunang santuaryo na nagbigay buhay sa mga tunay na immortal. Pahabol pa ng babaeng disciple ang kanilang pundasyon ay hindi matitinag ang Profound Heaven Sect ay maglalaho sa loob ng 10 araw. Kasunod ay napunta tayo sa Hanging Temple, Buddhist Province, Eastern Domain. At makikita natin ang maraming disciple nila habang nagme-meditation.
Mungkahi ng sect leader ng Buddhism Amitabha ang Feather and Gate ay nagdeklara ng digmaan laban sa Profound Heaven sect, kami rin ay kikilos upang parusahan ang kasamaan, dugo kapalit ng dugo. Tugon ng isang elder ng Buddhism na iintindihan, titipunin ko ang mga Buddhist cultivator upang linisin ang mga demonyong ito. Sa lalawigan ng wasteland pagkatapos gumuho ang lihim na lugar ng Luotian, ang napakasiksik nitong espiritual na enerhiya ay lumaganap palabas. Kapag ang isang balyina ay bumagsak, lahat ng bagay ay umaangat. At mapapansin natin ang mga iba't ibang halimaw ang nagkalat. Ang tigang na lupang ito ngayon ay puno ng sigla, ang pag-cultivate ng di mabilang na nilalang ay biglang lumakas. Ang Profound Heaven sect matapos nilang sipsipin ang kapangyarihan ng 100,000 nilalang mula sa ibang mundo, sumabog ang lakas ng sekta. Ngunit ang balita ng nalalapit na digmaan mula sa mga sekta ng silangang dominyo ay nagbabadya ng isang madilim na ulap. Sa Profound Heaven sect training grounds parating na ang Feathered Immortal sect, at ang mga kalbong momhe na yun, tinawag tayong mga demonyo na kakahiya. Nakapagtataka. Ilang araw nang nawawala ang pinuno ng sekta at mga pickmaster, nasaan na kaya sila? Sabi sa chismis, nasa pagsasanay sila, kahit si Pickmaster Ye, nagsasanay ng matindi, tunay ngang pinagpala ang Profound Heaven sect. Kasunod ay may tumawag sa ating bida Misty Pick, Profound Heaven sect. Sa isip-isip ng ating bida sino na namang chismoso ang bumabanggit ng pangalan ko habang ako'y nasa gitna ng closed-door cultivation. Mungkahi ni Mausi habang nakangiti Master, nagawa na ni Mausi, ang iyong Supreme Unbeatable Boba Milk Tea ay handa na. Tugon ng ating bida kay Mausi bilis, isaksak mo na ang straw. Mungkahi ni Mausi heto na, tugon ng ating bida habang sarap na sarap. Oo tamang-tama, saktong-sakto bawat higop ay parang nagsanib ang lahat ng tamis at creaminess. Ang bawat perlas ng boba ay sumasabay sa kaligayahan sa bawat pagsuso. Para bang ang bawat inumin ay nag-aalok ng kasiyahan at kapayapaan sa puso, hindi na kailangan ng ibang inumin, ito na ang pinakamagandang lasang naranasan ko. Mungkahi ng ating bida Xiaoxi, mahusay na trabaho, gumawa ka ng 50 bagong flavor, at pumili ka ng isa bilang gantimpala mo. Tugon ni Mausi talaga, salamat, Master, sa isip-isip ni Hong habang naiinis. Ang daily check-in reward na Boba Mastery Guide, ay mas mataas pa kaysa sa mga recipe ng nakaraan kong buhay, kahit si Snow King ay magbibigay sa akin ng sigarilyo bilang respeto. Ang daga na to, sobrang tanga, baka magbilang pa ng pera. Mungkahi ng ating bida Little Hong, nasaan na ang spicy squid skewers ko? Tingnan mo kung gaano kasipag si Xiaoxi, mas masahol ka pa sa daga. Tugon ni Hong habang nagluluto ito malapit na, Master, isuserve ko na ngayon. At agad na ring binigay ni Hong ang pagkain sa ating bida. Paki-enjoy po, Master tanong ni Hong sa ating bida. Master, tama na ba ang anghang kailangan pa ba ng dagdag na spice? Tugon ng ating bida kay Hong. Maayos ituloy mo lang. Mungkahi ni Hong sa ating bida habang nakangiti Master, maaari po bang mag-training gusto ko pong maging mas malakas? Tugon ng ating bida kay Hong tingnan ka, laging nagmamadali. Pahabol pa ni Hong sa ating bida pero pinayagan mo na muna ang sect leader at iba pa. Master, kailangan ko ng lakas para protektahan ang sekta. Mungkahi ng ating bida kay Hong relax ka lang ako na ang bahala sa sekta ikaw, dito ka lang at magsilbi sa akin. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis bastardo, natatakot ka na malampasan kita. Mungkahi ni Mausi habang nakatingin kay Hong Master kung gusto ni Senior Brother Hong na umalis. Hayaan mo na, gagawin ni Mausi ang mga gawain niya. Mungkahi ng ating bida dahil nagmakaawa ang iyong junior para sa iyo, maaari kayong pumasok sa sundial, magpasalamat ka sa kanya. Tugon ni Hong habang nakaluhod salamat, Master, salamat, junior sister. Mungkahi ng ating bida papasok na ako enjoy nyo ang pagkain. Sa isip-isip ni Hong habang galit na galit maghintay ka lang paglabas ko mula rito luluhod ka sa harap ko, Ye Junlin. Sa loob-loob ng ating bida tingnan mo yang sarili mo sabik mag-alsa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon sayang lang, dahil sa strength through adversity cheat ko habang buhay kang magpapakahirap para sa akin. Tanong ni Mausi sa ating bida Master, handa na po ang 50 bagong inumin, pwede po bang kay Mausi na lang itong grass jelly? Tugon ng ating bida habang nakangiti syempre sabi ko nga,
Pumili ka ng kahit alin. At agad din nagpasalamat si Mausi sa ating bida habang nakangiti ito. Pahabol pa ng ating bida habang tuwang-tuwa ang iba, pusa ang inaalagaan, pero heto ako, hinihimas ang isang daga pero aminado ako, ang lambot nito, ang sarap haplasan mga pusa nasaan takot si Mausi sa mga pusa, mungkahi ng ating bida habang nakangiti at tumatawa sayang ang Grand Blue Immortal Body mo mas malaki ka pa sa pusa at may 10,000 alagad sa realm. Bakit takot ka pa rin tugon ni Mausi sa ating bida habang nalulungkot Mausi lang kasi? Tanong ng ating bida kay Mausi bakit hindi mag-training sa Sundial isang siglo sa loob, isang araw lang sa labas, siguradong tataas ang lakas ng iyong Grand Luo Immortal Body. Mungkahi ni Mausi habang sarap na sarap hindi mamimiss ni Mausi si Master ng 100 taon. At saka, boring ang training, mas gusto ni Mausi ang kumain ng masarap na pagkain kasama si Master. Tugon ng ating bida habang tumatawa haha, ikaw ang klase ng alagad ko, hindi tulad ng iba. At makikita natin si Hong habang patungo sa lugar na sinabi ng ating bida sa kanya. Tanong ng ating bida kay Mausi sandali, ang mga demonyo sa Nascent Soul Stage ay kayang magbago ng anyo, bakit wala ka pang anyong tao? Tugon ni Mausi sa ating bida nakalimutan ni Mausi kung paano. Mungkahi ng ating bida subukan mong magbago ng anyo ngayon. At agad din sumang-ayon si Mausi at makikita natin si Mausi habang nahihirapan magbagong anyo. At unti-unti lumalabas ang gintong aura ni Mausi. At makikita natin tuluyan na nagbago si Mausi mungkahi ng ating bida. Hala ang liit mo parang manikang batang babae sa hindi inaasahan pangyayari makikita natin ang ating bida ay napabula na lang ito ng kanyang inumin sa kanyang bibig. Pahabol pa ng ating bida habang nagpipigil ng kanyang tawa. Ano ba to? Nakakainis tanong ni Mausi sa ating bida. Master, pangit po ba si Mausi tugon ng ating bida pangit lang daw nakakakilabot to niloloko mo ba ako? Mungkahi ni Mausi habang naiiyak hindi po nagsikap talaga si Mausi. Pahabol pa ni Mausi habang napapabuntong hininga pero hindi na makabalik si Mausi sa dati ang lungkot. Mungkahi ng ating bida habang nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Huwag na lang ibalik mo na lang at agad din sumang-ayon si Mausi habang tuwang-tuwa. At makikita natin si Mausi habang nakatalikod sa ating bida na may kakaibang tunog na ribbit. Dagdag kaalaman ang ribbit ay karaniwang tunog ng palaka, kaya't sa pag-uulit ng tunog na ito, tila ang karakter ay nagiging isang palaka, o may kahalintulad na uri ng pagbabago, ang tunog ng ribbit ay isang simbolo ng pagkakaroon ng bagong anyo, tulad ng pagiging palaka. Ang paulit-ulit na ribbit ay maaaring magpahiwatig ng paghihirap, takot, o pagkabigo ng karakter dahil sa hindi pagkakaroon ng kontrol sa kanilang kalagayan, na tumutukoy sa kung paano nagbago si Mausi at hindi na makabalik sa dati. Mungkahi ng ating bida habang napapasigaw kalahating oras na ang lumipas, bumalik ka na sa dati. Tugon ni Mausi habang gulat na gulat Panginoon nakalimutan na ni Mausi kung paano bumalik. Tanong ng ating bida kay Mausi habang nakahawak sa kanyang mukha. Daga ka ba o palaka tugon ni Mausi sa ating bida? Huwag mag-alala, mag-e-ensayo si Mausi, pahabol pa ng ating bida mag-ingat ka. Mungkahi ni Mausi sa ating bida Panginoon gusto mo bang patigilin si Mausi? Tugon ng ating bida kay Mausi habang desmayado hindi kailangan ko ng kapayapaan. Kasunod makikita natin si Mausi habang tumatakbo ito patungo sa isang banga. Habang nakatingin si Mausi sa tubig nakita niya ang kanyang reflection sa tubig. Kakaiba, mukhang cute si Mausi sa hangganan ng desyertong lupain. Sa probinsya at espiritual na probinsya silangang domain. Makikita natin ang maraming barkong pangdigma ang lumilipad. At mapapansin din natin maraming disciple ang nakasakay dito. Mungkahi ng isang disciple sa kanyang kasamahan habang nakatingin ito sa maraming barkong pangdigma. Walang sino mang makakaligtas sa puot ng nangungunang immortal na sekta ng silangang dominyo, tiyak na mapapahamak ang Profound Heaven Sect. Tugon ng kanyang kasamahan na disciple yung mayabang na Ye Junlin ay mamamatay na may sigaw sa labi, sigurado akong naiihi na siya sa takot ngayon. Kasunod nito makikita natin sa likod ng kurtina ay may nangyayaring kababahalaghan. Ano kayang ginawa niyang master mungkahi ng disciple habang sumisigaw at hingal na hingal? Batang Panginoon, narito na sila, nagsimula na ang labanan. Tugon ng young master ipaliwanag mo ng malinaw, aso, sino ang naglalaban?
Kung hindi, ipakakain ko ang ulo mo sa mga uod sa latrina. Matindi ang tensyon, tila isang digmaan ng mga sekta o makapangyarihang angkan, at ang batang Panginoon ay di nagbibiro, sino kaya ang tunay na kalaban? Paliwanag ng disciple habang pinagpapawisan ang Feathered Immortal Sect, sinalakay na ng kanilang hukbo ang probinsyang disyerto. Ang gulo ay tuluyan ng sumiklab, isang marahas na paglusob sa hangganan ng kapangyarihan, ang katahimikan ng disyerto ay ginaisen ng yabag ng mga mandirigma at palasong may espiritu. Mungkahi ng Young Master Anu Perpekto, dumating na rin sila sa wakas. Sa halip na takot, tila pananabik ang sagot, ang tunay na digmaan ay ngayon palang magsisimula. Pahabol pa ng Young Master habang nakangiti ang kayabangang yun ng hamak na baguhan ang tumapos sa kanya. Tayo na panoorin natin ang palabas sa Boulder Sect, sa Wasteland Province. Isang kilalang sekta na matatagpuan sa lalawigang kilala sa pagiging tuyo, mapanglo, at malayo sa kabihasnan, ang lugar na ito ay tila walang sigla. Ngunit sa kabila ng kalupaan nitong tila patay, may isang makapangyarihang puwersa na lumilitaw. Ilang mga tagapaglinang ang nasa loob ng napakalaking puwersang ito. Sa harap ng tanawin ng dumadagandong na hukbo, tanong ng marami, gaano karami ang mga tagapaglinang, mga nilalang na sumasanay sa lakas na lampas sa karaniwang tao, na bumubuo sa napakalaking puwersang ito. Sila ba ay daan-daan, libo-libo, o higit pa? Ang bigat ng kanilang presensya ay sapat para yumanig ang mismong kalangitan ng lalawigan. Mungkahi ni Uyang Feng habang pinagpapawisan kasama ang elder. Heavenly Lord Ye, nakikiusap ako, huwag kang lumaban ng padalos-dalos, tumakas ka kung kinakailangan. Ikaw ang pinakamalakas sa tigang na lupain, kapag ikaw ay bumagsak, tuluyan ng mawawasak ang aming loob. Pahabol pa ni Uyang Feng, magpasalamat kayo. Kung wala ang mga kopya ng manual at mga paildores ni Pickmaster Ye, hindi tayo aabot sa Nascent Soul kahit sa loob ng 10 buhay. Tanong ng mga disciple, at makikita natin ay may malakas na bumaba sa kalangitan. Nasaan ang pinuno ng sekta, at makikita natin walang iba ang dumating kundi ang pinuno ng sekta. Naabot na ni Shu Yun Ian ang early body integration. Mungkahi ng sect leader na si Shu Yun Ian habang napalibutan ito ng kanyang malakas na aura. Lalaban tayo hanggang kamatayan, kahit papaano, nakalusot ako papunta sa body integration bago magsimula ang digmaan. Kasunod nito ay may bago na naman panauhin ang dumating. Tanong ng ni Zhao habang nakatingin sa dumating, sino yan? Ang aurang ito mas malakas pa kaysa kay Junior Brother Ye. At makikita natin ang dumating walang iba kundi si Hong. At napalibutan ito ng malakas niyang aura. Pahabol pa ni Zhao. Ay ito ang pinakamatandang alagad ni batang kapatid Ye. Tulad ng guro, tulad ng alagad, parehong mga halimaw sa talento, anong yugto ka na ngayon? Tugon ni Hong habang galit na galit ito, anong lakas ng loob mo? Isang pag-alma na hindi lang simpleng pagtutol, kundi apoy ng galit mula sa isang taong nilapastangan, binaliwala, o sinubukang tapakan ng dangal, maaaring sa harap ng kawalang galang, pagtataksil, o isang kalaban na lumampas sa hangganan. Ang sigaw na ito'y tila kulog na yumanig sa paligid. Sa hindi inaasahan pangyayari, nagulat na lang si Zhao. At makikita natin si Zhao tinamaan ito ng pag-atake ni Hong. At tumilapon ito at napasukan ng dugo sa kanyang bibig. At agad itong inalalayan ng sect leader na si Shu Yun Ian at ang senior sister. Mungkahi ng senior sister habang sinigawan si Hong. Hong Chenny, siya ang iyong nakatatandang kapatid, kailangan bang maging ganito ka-cat-indi? Tugon ni Hong habang nakangiti, senior, ako ang isang tunay na immortal, isang demonyong pinuno. Muling ipinakita ang mataas na estado, ang hindi matitinag na kalikasan, at ang walang kapantay na kapangyarihan na tanging ang mga tulad niya lamang ang nakakamtan. Pahabol pa ni Hong, iniisip mo bang karapat-dapat ka para tawaging junior? Tanong ng senior sister habang galit na galit, naging baliw ka na ba sa iyong pagsasanay? Ipapaabot ko ito kay batang kapatid Ye, mungkahi ni Hong habang napalibutan ito ng kanyang aura. Sige lang, hindi ko siya kinakatakutan, tingnan natin kung sino ang magdidisiplina sa kanino ngayon. Pahabol pa ni Hong, sa aking kasalukuyang lakas hindi tiyak kung sino ang magtuturo sa kanino. Kasunod nito ay napunta tayo sa ating bida habang nagpapahinga ang ating bida. Tanong niya kay Xiao Hong, hindi mo ba alam, isang guro, laging ama, anuman ang mangyari, palagi kitang magiging, hindi, ibig ko sabihin,
ang iyong iginagalang na guro. At napapatanong na lang si Hong sa isip-isip ng ating bida. Tingnan natin kung gaano katagal niya kayang magtiis bago tuluyang mag-umay. Kung siya'y kikilos libreng karanasan na lang para sa akin. At agad tinawag ng ating bida si Mausi, halika rito at magbigay ng masahe sa balikat ng iyong guro. Agad din sumang-ayon si Mausi, mungkahi ni Zhao, mga kapatid. Ako ba lang, o parang nawawala na sa sarili si batang kapatid dahil sa pressure? Tugon ng senior sister habang sumisigaw kay Zhao, tahimik ka, bantayan mo ang bibig mo. Sa isip-isip ni Hong, ano na naman bang kalokohan ang pinaplano ng taong ito ngayon? Mungkahi ng ating bida kay Xiao, Hong, nakulong ka sa sundial ng 200 taon ngayong nakalabas ka na, iniisip mo bang hindi ka matitinag? Tugon ni Hong sa ating bida, tama na ang kalokohan, ibigay mo ang lahat ng nakuha mo. Kung gagawin mo yun, baka isaalang-alang ko pa ang pagtulong sa iyo kung hindi pwede kang maghintay dito hanggang mamatay ka. Bulong ni Zhao sa sect master. Kung tama ang pagkaintindi ko, ibig sabihin nito ay handa siyang tumulong, nakakatuwa naman siya sa harap ng digmaan na malapit na. Kung siya'y handang makipaglaban, baka kaya nating baguhin ang takbo ng laban. Tugon ng sect master habang pinagpapawisan nito, nakasalalay sa desisyon ni batang kapatid Ye. Tanong ng ating bida kay Hong, at sigurado ka na mas malakas ka na kaysa sa akin ngayon? Isang tanong na puno ng kahulugan, isang pang-iinsulto at pagkabigla. Tugon ni Hong sa ating bida habang nakangiti, matagal mo akong pinigilan, pinapalipas ang aking mahalagang oras sa pagsasanay. Ngunit pagkatapos ng 200 taon ng pagsasanay sa sundial, ang aking pagsasanay at lakas ay lampas na sa iyo. Pahabol pa ni Hong habang naghahanda ng kanyang pag-atake para sa ating bida. Bilisan mo, tigilan mo na ang pagpapaliban, malapit na ang armada ng Feathered Immortal Sect sa Mystic, o kailangan ko bang kunin ang gusto ko sa sarili ko? Sa isip-isip ni Mausi habang nanginginig sa takot. Senior Brother Hong, nakakatakot siya sa isip-isip ni sect leader habang pinagpapawisan. Si Hong Chenny ay isang tunay na lobo sa anyo ng tupa, gusto niyang nakawin ang lahat ng pagkakataon ni Junior Brother Ye. Junior Brother Ye, tutulungan kita sa hindi inaasahan pangyayari, makikita natin ay paparating na malakas na pag-atake sa kalangitan. At patungo ito sa direksyon ng ating bida at Hong. At agad din naghanda ng pag-atake si Hong, impudent. Isang matinding pahayag ng galit at hindi pagpapatawad. Ang salitang impudent ay ginagamit bilang isang malupit na pagtuligsa sa isang tao na itinuturing na walang galang o labis ang pagiging matapang sa isang hindi nararapat na paraan. Naglalaman ito ng isang malupit na paghuhusga at ipinapakita ang kabangisan ng sitwasyon. At makikita natin ang malakas na impact at salpukan ng pag-atake. Mungkahi ng nasa barkong pangdigma ang atake natin bumalik. Umiwas kayo at makikita natin ang barkong pangdigma ay nawasak ito dahil sa lakas ng pag-atake ni Hong. Tulungan niyo ako, isang sigaw ng tulong, puno ng takot at desperasyon, ipinapakita ang labis na paghihirap ng nagsasalita. Marahil dahil sa isang sitwasyon na mahirap makaligtas, sino ang naglakas loob makialam? Isang tanong na puno ng galit at pagkabigla, lumabas ka at harapin ang kamatayan mo. Isang malupit na hamon, ipinapakita ang malupit na awtoridad at tiwala ng nagsasalita sa kanyang kapangyarihan. Sa isip-isip ni Hong habang patungo sa kalangitan. Talagang alam ng mga insekto kung paano magpakatigas, ayos lang, wala ring laban sa akin si Ye Junlin, ang mga yaman niya ay magiging sa akin balang araw. Ngayon, magpatamba muna tayo ng ilang langaw, tugon ni Hong habang nakatingin sa mga kalaban. Ako yun, anong gagawin mo tungkol dito? Isang matinding tanong na puno ng paghamon. Mungkahi ng elder habang galit na galit, isang hamak na babae, naglalakas loob magpakasiga-sigon. Tugon ng kanyang kasamahan habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Hayaan mong itama ka ng matandang ito, ang mga elder nga pala ay ang elder ng inner sect ng Feathered Immortal Gate, huli na sa Body Integration Realm. At makikita natin ang elder ay agad itong umatake patungo kay Hong. Mungkahi ni Hong Hangal na langgam, isang klasikong linya sa mundo ng kultibasyon kung saan ang isang makapangyarihang nilalang ay minamaliit ang isang kalaban na sa tingin niya ay walang kakayahang lumaban. Ito'y hindi lamang insulto, ito'y pahayag ng kataas-taasang awtoridad, na parang sinasabi, wala kang karapatang tumayo sa harapan ko. Pahabol pa ni Hong at makikita natin ang elder ng inner sect ng Feathered Immortal Gate ay tinamaan ito ng malakas na pag-atake ni Hong.
Mamatay ka, isang diretsong pahayag ng kamatayan, walang awa, walang pag-aalinlangan. At makikita na lang natin ang elder ng inner sect ng Feathered Immortal Gate ay nawasak ang buo niyang katawan sa lakas ng ginamit na atake ni Hong na teknik. Mungkahi ni Hong habang napalibutan ito ng malakas niyang aura. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras, umalis kayo agad sa Wasteland Province. Hindi ito isang pakiusap, ito ay isang kautusan o mamatay. Isang tahasang pagbabanta, walang kahihinatnan kundi kamatayan para sa sinumang tumangging sumunod. Tugon ng elder ng inner sect ng Feathered Immortal Gate. Ano isang maikling reaksyon, ngunit puno ng matinding pagkabigla, pagkalito, o pagkataranta. Pahabol pa ng elder ng inner sect ng Feathered Immortal Gate habang sumisigaw dahil sa galit. Ang kapal ng mukha mo, iniisip mong kaya mong utusan ang pinakamalakas na sekta sa buong silangang dominyo. Isang pahayag na may halong paninindigan at takot, tama. Kahit panad-ali si Elder Yuan sa lason mo, iniisip mong kakayanin mong mag-isa ang daan-daang cultivation na nasa body integration realm. At agad niya nang inutusan ang kanyang mga disciple. Lahat kayo, patayin ng babaeng yan, isang galit na panawagan, hindi na sapat sa nagsasalita na labanan lamang ang babae, gusto niyang patayin ito sa harap ng lahat, bilang halimbawa. Ang tinutukoy niyang babae ay si Hong Lipulin, ang Profound Heaven Sect. Ito'y wala ng atrasan, hindi lang siya naglalabas ng utos ng kamatayan, ang nais niya ay pagkalipol, gusto niyang tanggalin sa mapa ang buong sekta. Tugon ni Hong, dahil tinanggihan mo ang tagay ngayon, mapipilitan kang inumin ang alak ng parusa. Ito'y pagbawi ng lahat ng kabutihang alok, ang alak ng parusa ay hindi literal, kundi sumisimbolo sa kaparusahan, paghihiganti, at kamatayan. Pahabol pa ni Hong, sige na, simulan na ang massacre. Ito ang tuldak, isang tahasang utos ng pananalasa, na hindi lamang lalaban, kundi lulupigin, lilipulin, at dudurugin ang lahat ng humadlang. At agad nang ginamit ni Hong ang kanyang teknik na tinatawag na Netherworld Soul Devouring Flame, isang malupit na teknik ng kultibasyon na nagpapakita ng kakayahang magpatawag ng apoy na may kakayahang sumipsip ng kaluluwa. Ang Netherworld Soul Devouring Flame ay hindi lamang isang apoy na magdudulot ng pisikal na pagkasunog, hindi, ito ay may kakayahang sirain ang mismong esensya ng kaluluwa. Ang mga elder ng realm, tinalo sila ng malupit, sa isang sagupaan pa lang, isang ikatlong bahagi nila ang patay na. Ang mga elder ng realm ay mga mataas na ranggong leader o master, at ang mabilis na pagkatalo nila ay isang malupit na suntok sa moral ng kanilang sekta, nagpapakita ito ng hindi inaasahang lakas ng kalaban, na kahit ang mga eksperto ay nahulog ng mabilis. Mga kawan ng mga Maltong Berdeng Kalansay, ang Maltong Berdeng Kalansay ay isang uri ng espiritual na nilalang na hindi lamang patay, kundi puno ng kapangyarihan at galit, parang mga balang na lumilipad, tinatamaan ang sinumang nasa kanilang landas. At ang mga kalansay na ito ay may kakayahang sumire ng katawan at kaluluwa. Huwag hayaan silang kagatin kayo, may lason, ang mga kalansay ay may kakayahang magdulot ng nakakalason na kagat, kaya't ito ay isang babala na maaaring magdulot ng mabilis na pagkamatay o pagkatalo sa mga mababagsak na disipulo. Mga hindi mabilang na disipulo mula sa Feathered Immortal Sect ang sinunog ng buhay. Isang marahas na atake na hindi lamang pisikal kundi espiritual. Inilalarawan nito ang paghihirap ng mga disipulo ng Feathered Immortal Sect na nasunog ng buhay, ang kanilang mga sigaw ay puno ng kalungkutan at agonya, na nagiging tanda ng kabiguan at kalupitan. Ang tagpong ito ay puno ng pagdurusa, pagnanasa ng paghihiganti, at mga pag-asa na naglalaho. Amitabha. Ito ay isang pagdarasal na karaniwang ginagamit ng mga Buddhist, at nagpapahiwatig ng pagpapakita ng malasakit at spiritual na tulong. Isang pagtawag ng proteksyon o pagpaparating ng pagpapala sa mga cultivation upang makatagpo ng liwanag sa gitna ng dilim ng labanan. Mga kapwa cultivation, dumating na ang Hanging Temple upang magbigay tulong sa inyo. Ang Hanging Temple ay isang lugar na nagpapakita ng pagpapala, matinding kapangyarihan, at kaalaman. Ang pagdating nito ay hindi lamang isang tulong na pisikal kundi isang espiritual na suporta, at pinapalakas ang morale ng mga kultibador sa gitna ng pagkatalo. Itinataguyod nila ang pag-asa at ipinapakita ang pagtulong ng isang makapangyarihang sekta. Sa mga ganitong tagpo sa mga cultivational novels, ang mga malalaking sekta o makapangyarihang puwersa ay may kakayahang magbalanse ng takot at lakas,
kaya't ang kanilang pagdating ay isang hudyat ng pagbabago sa kalagayan ng laban. Mungkahi ni Hong habang nakangiti mas marami pang hanggal ang dumarating para mamatay. Ang alagad ni Ye Junlin ay nasa Nascent Soul Realm lang. Ang Nascent Soul Realm ay hindi pa ang pinakamataas na antas, kaya inaasahan ng kaaway na madali lang itong talunin, pero ngayon, malinaw na hindi iyon ang kaso. Ang pangalan ng matandang ay si Master Huiji Peak Body Integration Realm. Ang pagkakaroon ng isang powerhouse na nasa tuktok ng Body Integration Realm ay nagpapakita na seryoso at nakakatakot ang puwersang dumating. Hindi ito basta suporta, ito ay lakas na maaaring magwales ng buong hukbo. May banal ba silang teknik? Ang hinala na may tagong divine technique ay nagpapahiwatig ng takot, baka may lihim silang kakayahang lumampas sa mga limitasyon ng realm. Kung ganito nakalakas ang alagad, ito ang punto ng pag-unawa. Kung ang disipulo pa lang ay ganyan nakalakas, paano pa kaya ang kanyang guro? Ito ay senyales ng paparating na kakilabutan, isang paalala na baka hindi nila kayang tapatan si Ye Junlin. Wala na rin namang atrasan, narito na tayo, mungkahi ng mga disciple ni Master Huiji habang naghahanda ng kanilang pag-atake. Demonyong babae, isang insultong puno ng galit at paghamak, tinatawag siyang demoness, hindi lang dahil sa kanyang kasamaan, kundi dahil sa takot at karahasang kanyang inihahasik, isa itong panlay at pagtukoy sa kanyang kalikasan, isang nilalang na hindi na itinuturing tao. Dito na nagtatapos ang iyong pagwawala, isang matinding deklarasyon na ang lahat ng kaguluhan ay may hangganan, ipinapakita nito ang tapang at determinasyong harapin siya kahit gaano pa siya kalakas. Tugon ni Hong habang naghahanda rin ng kanyang pag-atake. Isa na namang kalbong mandaraya na hindi ko talaga matiis. Pahabol pa ni habang galit na galit Hong mamatay na kayo. At makikita natin ay madali lang tinalo ni Hong ang pag-atake ng mga kalbong monghe. Tanong ng mga disciple ni Master Huiji habang takot na takot. Bakit hindi umepekto ang ating mga sagradong tatak laban sa apoy na yan? Amataba, ina ng Buddha, papalapit na ito sa atin. Kakasimula ko lang lumaban, isang trag-ikong sigaw ng isang bagong cultivator, marahil isang batang disciple na nagbabaka sakaling maging bayani, ngunit agad nahaharap sa kamatayan. At napapasigaw na lang mga disciple ni Master Huiji. Habang inatake ito ng Soul Devouring Flame ni Hong. Sa isip-isip ni Master Huiji habang pinagpapawisan. Isang salpukan lang hindi makapaniwalang pagkatalo, hindi ito isang digmaan, isa lang itong banggaan, isa lang, at sapat na yun para mabura ang kanilang hukbo. 10,000 piling disipulo. Hindi ito ordinaryong mga cultivator. Ito'y mga alita, mga alagad na nilaanan ng oras, pilak, at mga resorsong espiritual. At ngayon, lahat sila'y wala na. Isang pamatay na suntok sa moral at kapangyarihan ng sekta. Anong klaseng halimaw ba ang pinatikim natin ng galit? Isa itong pag-amin sa kakilakilabot na pagkakamali. Ang pagiging kampante, ang paghamak, ang pagtuligsa sa isang makapangyarihang nilalang, lahat yun ay nagbunga ng delubyong di na nila kayang suklian. Hindi ka patatawarin ng Buddha, at makikita natin ang malaking gintong kamaya ang pinakawalan ng atake ni Master Huiji patungo sa kay Hong. Mungkahi ni Hong habang naghahanda rin ng kanyang pag-atake patungo kay Master Huiji. Pahabol ni Hong, kung ganun pababain niyo siya, papatayin ko rin siya. Walang bahid ng pag-aalinlangan, isang tuwirang banta, puno ng galit o walang pakundangang paniniwala sa sariling lakas. At makikita natin sa mata ni Master Huiji ang replika na ginawa ni Hong na pag-atake nagkaroon ng hugis kamay ng demonyo. Sa lakas ng kanilang teknik nagkaroon ito ng malakas na pagsabog at malakas na liwanag. Mungkahi ni Hong habang napapalibutan ng malakas niyang aura. Alamin mo ang iyong kinalalagyan isang matigas at mapanupil na babala, ipinapahiwatig nito na ang kausap ay lumalampas sa kanyang antas, sinusubukang makipantay sa isang nilalang na hindi niya kayang abutin. Mungkahi ng sect leader sa ating bida habang pinagpapawisan. Junior Brother Ye, ang talento ng disipulo mo'y nakakakilabot, ang munting profound heaven sect natin, hindi na sapat para ikulong ang ganitong klaseng halimaw. Hindi na ito labanan tulad ng isang bakwit na pinanood ang sarili nilang hukbo gapiin sa isang iglap, na-realize nila na wala na silang silbi sa laban, isa lang itong malupit na eksibisyon ng kapangyarihan. Tugon ni Zhao habang gulat na gulat, tama, di ba siya na ang gumagapi sa lahat ng kalaban natin, mas mabuti pa'y, sundin na lang natin ang mga kondisyon niya at huwag siyang hadlangan,
kaligtasan muna mungkahi ni Mausi habang tuwang-tuwa ang galing ni Senior Brother Hong, isang simpleng iyaw ng pagpapakita ng suporta, tipikal sa mga tagasunod na nahuhumaling sa karisma at lakas ng isang mas nakatataas na kultibador. Sa isip-isip ng ating bida, totoo ngang lumabas siya mula sa seclusion na mas malakas. Sa cultivation world, ang pagse-seclusion o closed-door training ay isang seryosong yugto kung saan ang isang kultibador ay naglalakbay sa kanyang sariling daan patungo sa breakthrough. Kapag matagumpay, lumalabas sila bilang isang ganap na halimaw sa lakas, at dito, kita sa reaksyon ng tagamasid na sobrang laki ng naging lundag ni Hong Chenny. Agad nang ginamit ng ating bida ang kanyang mga mata. Silipin nga natin gamit ang Insight Eye ko. Ang Insight Eye, isang special technique o ability na nagpapahintulot sa isang kultibador na makita ang cultivation realm o lihim ng iba. Ang lakas ni Hong ngayon ay nasa kalahating hakbang sa Great Ascension Realm. Isang teknikal na description sa mundo ng cultivation na nangangahulugang. Ang isang kultibador ay nasa hangganan na ng next major realm. Ngunit hindi pa ganap na nakaangat, parang nasa pintuan pa lang. Ito'y isang napakadelikadong yugto kung saan konting tulak na lang, maaari siyang maging isang tunay na makalangit na nilalang, o bumagsak pabalik. Kaya pala ganyan ang kumpiyansa niya sa sarili, pagkilala ito sa pag-angat ng kalaban, pero hindi ito papuri, mas parang sinasabi niyang, yan lang pala, akala ko naman, isa itong subtle form ng pangmamaliit. Hintayin lang nating matapos siya, at gawin ko siyang tuntungan. Kasunod nito makikita natin sa kalangitan ay may bagong panauhin ang lumitaw dito. Tingnan nyo, dumating na ang mga core elders para tumulong sa atin. Ang mga core elders ito ay hindi basta-bastang elder, sila ang pundasyon ng sekta, karaniwang nasa late-stage realms tulad ng body integration o higher. Mga halimaw sa karanasan at teknikal na mastery. Tingnan nyo, dumating na ang mga core elders para tumulong sa atin. Isang eksena ng pag-asa habang nagdurugo pa ang battlefield. Mga disipulo o nakababatang cultivator ang karaniwang nagsasabi nito, mga taong nalugmok na pero biglang nabuhayan ng loob. Malugod naming tinatanggap ang mga iginagalang na elder. Ito'y formal at mahigpit na pagbati na karaniwan sa mga sekta. Kahit nasa gitna ng digmaan, hindi nawawala ang etiquette at respeto na nagpapakita ng lalim ng kultura ng mga cultivator. Sa isip-isip ng sect leader habang pinagpapawisan dahil sa takot. 18 kultibador sa Great Ascension Realm. Ang Great Ascension Realm ay karaniwang nasa dulo ng mortal na cultivation path, isang realm na kaunti lamang ang umaabot. Ang 18 ay hindi simpleng bilang, ito ay isang napakalaking puwersa, sapat para magtamba ng buong mga bansa o sekta. Ito ba ang pundasyon ng pinakamalakas na sekta sa silangang dominyo? Ito ay pagkilala at pagkabigla. Ang kalaban ay hindi lang basta malakas, sila ang lehitimong hegemon ng rehiyon. Ako ba ang siyang nagdala sa inyo sa kapahamakan? Isa itong linya ng personal na pagdududa at guilt, na nagpapakita ng lalim ng responsibilidad ng nagsasalita. Maaaring siya ang nagdesisyon na lumaban, o nagtulak sa sekta sa isa.